Gilas Pilipinas, balik handa na para sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers at magsisimula ang kanilang unang full training session sa November 18. Sa ilalim ng pamumuno ni Coach Tim Cone, binuo ng koponan ang isang expanded 16-man pool bilang paghahanda sa laban kontra Guam sa November 28. Ang training camp na ito ay magiging matindi, puno ng eksperimento at posibleng puno rin ng sorpresa. Isang galaw na tila sinadyang ilito ang kalaban. Ayon sa ulat, ang 16-man pool ay binuo mula sa solidong 12-man lineup na ginamit ni Tim Cone noong nakaraang taon. Ngunit, ngayong window, may mga bagong pangalan na isinama. Kasama sa listahan si Quentin Malliora-Brown na patuloy na nagpapakita ng potensyal bilang stretch big. Pati na rin sina RJ Abarientos and Ange Kouame bilang dagdag sa rotation and practice unit. Si Kouame ay primarily para sa practice purposes lamang, habang si Abarientos, bagamat opisyal na bahagi ng pool, ay hindi inaasahang mapapasama sa Final 12 dahil sa matinding competition mula sa mga established veterans gaya ni Scottie Thompson, CJ Perez, and Chris Newsome. Maliban na lang kung magkakaroon ng injury o bigla ang magbabago sa lineup. May konting agam-agam din sa sitwasyon ni Justin Brownlee. Ayon sa mga ulat, nagkasakit ang naturalized player, ngunit inaasahang makakabalik agad sa ensayo kapag maklear ng medical staff. Si Brownlee ay nanatiling core piece sa sistema ni Coach Tim, kaya't mahalagang maging maayos ang kanyang kondisyon bago sumabak sa Guam. Samantala, ang pinakamalaking tanong ng fans, si Kai Sotto ay malinaw na hindi makakalaro sa window na ito habang nagpapatuloy pa ang kanyang rehabilitation process. Gayunman, nananatiling bukas ang posibilidad na sumama siya sa training camp bilang moral support o para unti-unting ma-integrate muli sa sistema ng koponan. Ang estilo ni Coach Tim Cone ay kilalang methodical at hindi basta-basta nagpapakita ng buong baraha. Kaya't ang pagdagdag ng ilang bagong pangalan kasama ng mga hindi inaasahang adjustments ay posibleng bahagi ng kaniyang game plan upang lituhin ang Guam. Sa ganitong paraan, mahirap hulaan ng kalaban kung ano ang magiging final rotation o kung sino ang gagamitin sa mga critical na minuto. Ito ay hindi karaniwan para sa kanya, ngunit maaaring ito ang eksaktong taktika na kailangan ng Gilas upang makuha ang psychological edge bago pa man magsimula ang laro. Habang papalapit ang November 28, malinaw na nasa matinding paghahanda ang Gilas. May halong excitement at misteryo ang lineup na ito na sa dami ng changes and possibilities. Walang sigurado makapagsasabi kung sino ang Final 12 na lalaban para sa bansa. Isa lang ang malinaw. Ang Gilas ni Coach Tim Cone ay muling nagbabalak gumulat, hindi lang sa Guam, kundi sa buong Asia. Sa wakas, nagbabalik sa court ang Gilas Pilipinas. Magsisimula na ngayong November 18 ang unang full training camp ng national team bilang paghahanda sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers, kung saan unang makakaharap ng Gilas ang Guam sa November 28. At habang papalapit ang araw ng laban, ramdam ang kakaibang enerhiya at excitement sa camp. Hindi lang dahil sa pagbabalik ng mga veterano, kundi sa mga bagong mukha na bahagi ng expanded 16-man pool na binuo ni Coach Tim Cone. Matapos ang matagumpay na run ng Gilas noong nakaraang taon, pinili ni Coach Tim Cone na palawakin ang lineup mula sa solidong 12-man core papunta sa 16-man pool para magkaroon ng flexibility at mas malawak na practice rotation. Kasama sa mga bumubuo ng bagong pool ang ilang familiar names at ilan ding sorpresa. Nandyan pa rin sina CJ Perez, Scottie Thompson, Chris Newsome, and Calvin Oftana, mga veterans na nasubok na sa international stage. Ngunit ngayon, may mga bagong elemento tulad ni Quentin Malliora-Brown, isang stretch big na nagpakitang gila sa huling tune-up games, at si Ange Kouame na muling tinawag para magbigay ng practice depth sa frontline. Kasama rin si RJ Abarientos na muling binigyan ng pagkakataon na makisama sa training pool matapos ang kanyang kampanya sa KBL. Ngunit ayon sa mga insiders, hindi lahat ng mga bagong pangalan ay inaasahang makakasama sa Final 12 lineup. Si Abarientos, halimbawa, ay napakahirap mapasok sa rotation dahil sa sobrang lalim ng backcourt ng Gilas. Sa presensya ni Thompson, Perez, and Newsome,
tila kailangan niyang maghintay muna ng pagkakataon o injury replacement para tuluyang mapasama sa final roster. Sa kabilang banda, si Ange Kouame ay expected na sumama lamang sa practice sessions bilang backup at pang conditioning sa big man rotation ni AJ Edu and Junmar Fajardo. Pinakamalaking usapan syempre ay si Kai Sotto. Sa kasalukuyan, malinaw na hindi pa siya makakalaro sa window na ito habang nagpapatuloy ang kanyang recovery. Ngunit ayon sa mga malapit sa camp, posible magpakita si Kai sa training bilang moral support at para unti-unting ibalik ang kanyang fitness and familiarity sa sistema ni Coach Tim. Ang kanyang presensya, kahit hindi pa game ready, ay malaking moral boost sa team, lalo na sa mga batang players na nakatingala sa kanya bilang simbolo ng bagong henerasyon ng Gilas. Sa kabilang banda, may konting pangamba rin dahil kay Justin Brownlee. Nakasakit di umano ang naturalized player, ngunit inaasahang makakasali na siya sa ensayo sa mga susunod na araw. Ang kondisyon ni Brownlee ay magiging mahalaga dahil siya ang tinaguriang leader sa loob at labas ng court. Kapag siya ay nasa forma, nagiging mas cohesive at fluid ang offensive system ni Coach Tim Cone. Habang patuloy na nag-a-adjust ang lineup, marami ang naniniwala na may element of surprise si Tim Cone sa kanyang roster decisions. Hindi ito ang typical na move niya, pero marahil ito ang eksaktong taktika para lituhin ang Guam. Sa dami ng players at posibleng kombinasyon, hindi malalaman ng kalaban kung anong eksaktong Gilas lineup ang kanilang haharapin sa November 28. Habang papalapit ang laban kontra Guam, tila hindi lang ang mga fans, kundi pati ang mga kalaban mismo ay naguguluhan sa mga galaw ni Coach Tim Cone. Sa lahat ng bigla ang pagbabago sa lineup at practice pool ng Gilas Pilipinas, isa lang ang malinaw. Hindi pa rin tapos ang sorpresa. Mula sa original na 12-man roster noong nakaraang taon, biglang lumubo ito sa 16-man pool at bawat pangalan ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit isinabang o baka nga panggulo lang sa scouting report ng Guam. Ang pinaka-controversial na dagdag ay si Kai Sotto. Ayon sa mga insider, hindi siya maglalaro dahil patuloy pa rin siyang nagre-recover at nagko-condition matapos ang injury stint niya abroad. Pero marami ang naniniwala na baka ito ay bahagi lamang ng mind game si Coach Tim. Ang pagkakaalam ng Guam ay wala si Kai. Ngunit sa larong ito, bawat posibleng advantage ay mahalaga. Hindi imposible biglang sumulpot si Kai sa bench o sa lineup kung maklear siya medically at iyon ang siguradong magpapayanig sa kalaban.